Kasangsa tama at totoong impormasyon, kaisa sa rebolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggen News. Kasangga tama at totoong impormasyon, kaisa sa rebolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggen News. Kasangga sa tama at totoong impormasyon, kaisa sa rebolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggen News. Magandang umaga, Balon Bayambang! Good morning po sa ating lahat. Masantos, tan masayaksak, yakabosanan si kayo namin. Pinapablimiran kabalayan dyan balay na bayambang. Yawad janata, nagprobinsya Pangasinan, tan arumniran, kipapasan, at buong bansan Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang edisyon ng ating programa, ang inyong kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa rebolusyon laban sa kahirapan. Ito po ang Bayambanggen News Live. Yan. Ito po ang inyong host, Rafael Lemueca Sago po, ang inyong Supervising Tourism Operations Officer at Chairperson ng Bayambang Poverty Reduction Action Team. At narito po muli ihahatid sa inyo ang mga updates at kaganapan dito po sa ating bayan po ng Bayambang. At maya-maya po mga minamahal kong kababayan, antabayanan po ninyo dahil makakasama ko po ang head ng ating pong Mayor's Action Center, walang iba kundi si Ma'am Jocelyn Espejo, upang may mga paliwanag niya yung mga serbisyong hatid po ng Mayor's Action Center. Kaya po kung may mga questions po kayo later on, ay maaari na po kayong mag-comment down below at pwede rin po kayong mag-send ng mga gusto ninyong pabate para po sa mga programa po natin sa umagang ito. Again, for this morning po, we'll be discussing the services offered po ng Mayor's Action Center. Paano po ba makakuha ng mga financial assistance mula sa munisipyo? Sino-sino yung mga qualified na makakuha po dito? At ano po yung mga documents or mga necessary papers na kailangan po natin na ipakita para po makakuha tayo ng mga assistance mula po sa Mayor's Action Center. Yan po, kasama natin mamaya si Ma'am Jocelyn Espejo, kaya for those questions and other things that you wanted to know po, please comment down below. Pero bago po ang lahat, yan po no, babati po muna tayo. Unang-una po, binabati po natin ang ating pong napakasipag at napakaminamahal po nating mayor po ng bayan po ng Bayambang. Nandyan po ang ating pong mayor, Dr. Cesar Tirado Quiambao. Hello sir, good morning. At syempre naman po ang kanya pong katandem sa Legislative Department na pinangungunahan po ng napakabata, napakagwapo at napakasipag din po nating Vice Mayor. Nandiyan po si Vice Mayor Raul R. Sabangan at ang mga miyembro po ng Sangguniang Bayan. Nandiyan po si Councilor Philip Dumalanta. Sir Philip, nandiyan po si Councilor Benamin Francisco Benji de Vera, si Councilor Jerry Flores, Councilor Amory Junio, Councilor Joseph Vincent Ramos, ang akin pong kapartner sa tourism. Nandiyan rin po si Councilor Boying Junio, ang kasangga naman natin sa edukasyon. At syempre naman po, ang always present at ang always na nakikita po natin, si Councilor Martin Tirado II, ang probinsyano. Yan, ang Coco Martin ng Bayambang. Nandiyan rin po ang atin pong kaibigan na konsihal po ng bayan, ang atin pong konsihal Levinson Nesus Uy, at ang atin pong Liga ng mga Barangay na Kapitan. Nandyan po si Punong Barangay Rodelito Bautista. Kasama rin po ang atin pong SK Federation President, si Sir Gab Fernandez. Yan po, magandang umaga po sa inyong lahat. Mga minamahal po namin mga opisyalis po ng bayan po ng Bayambang na patuloy na nagbibigay serbisyo sa bawat Bayambanggenyo. Alam niyo ba mga kaibigan, let me just give you an idea. Ang Sangguniang Bayan ay hindi po nag-declare ng recess. Kasi po, kahit na season, they believe marami kasi mga activities na kailangan pong gawin. So they did not announce recess yet. Patuloy, lagi silang on call para po sa mga important resolutions and ordinances na kailangan po ng ating bayan. So maraming pong salamat sa ating Sangguniang Bayan sa pangunguna po ng ating Vice Mayor Raul R. Sabangan. Siyempre, binabati ko rin po ang atin po mga masisipag na mga department heads, unit heads, mga kawani po ng munisipyo, mula po sa mga helpers po natin, yung mga naglilinis ng kalsada, mga street sweepers, mga
engineering staff po natin, yung gumagawa po ng mga kalsada, ng mga buildings, yung mga nagbubuhat po dyan ng mga semento, mga kasamahan po natin, mga job orders, mga secretaries, mga staff, at lahat-lahat po ng empleyado ng munisipyo. Maraming pong salamat. Magandang umaga. At syempre kami pong lahat dito ng mga empleyado po ng munisipyo ay pinangungunahan ng atin pong napakasipag na municipal administrator na walang iba kundi si Attorney Raimundo B. Bautista Jr. Hello Attorney, good morning, Merry Christmas! Yan. Pero, aside from these people na kasama natin po na nagtatrabaho dito sa munisipyo, I would like also to acknowledge and greet our team magnificent na pinangungunahan po ito ng ating pong mahal na Mayora, Mayora Nina Jose Quiambao. Siya na rin po ang Local Council of Women President. Kasama po ang may bahay po ng ating Vice Mayor na si Ma'am Ian Camille Sobangan. Kasama si Ma'am Bonita Atienza Santillan, si Miss Patty at saka si Jezreel po. Ito naman po yung team na katulwang din po sa mga ilan pong mga programa ng munisipyo na pinangungunahan nga po ng atin pong pinakamamahal na Mayora Nina Jose Quiambao. Hi Ma'am Nins, kasama na rin po ang mga kasama natin sa SVV Mansion. Nandyan sila Gingging, Ate Tata, Nanay Au, Nanay Belen, sino ba? Si Yaya Mimi, yan. Si Yuri, yan. At sa lahat ng mga nandyan sa SVV, Ate Janet, yung mga ganun, Ate Mai, yan. Binabati ko na rin po mga kaibigan ng atin po mga kasamahan sa Municipal Annex Building. Nandyan po ang akin pong opisina, ang aking dalawa pong opisina. Nandyan po ang Municipal Tourism and Cultural Affairs Office na nandyan sila, busy sila. Nandyan din po ang atin pong kasamahan sa Bayambang Poverty Reduction Action Team. Nandyan silang lahat. At syempre, ang Public Information and Media Affairs Office sa pangunguna po ni Sir Resty Udon at saka si ni Dr. Letty Ursua. Good morning, Sir Resty and Ma'am Letty. Thank you for always preparing all my script and all the things that I have to share sa ating mga kababayan sa umagang ito. Especially ang ating pong head writer, ang walang kapantay, si Miss Patty. Pero wala siyang apelyedo. Black 9? Ang peg joke lang. Yan po mga kaibigan. Siyempre, binabati ko rin po ang mga minamahal namin mga bayambanggenyo at bayambanggenya mula sa iba't ibang parte ng Bayambang at Sa mundo, magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre naman po, binabati din po natin ang PNP Bayambang sa pangunguna po ni Police Lieutenant Colonel Norman Florentino. Meron nga po silang programa sa darating pong November 17 and 18, that would be tomorrow until Thursday. Yung mga gusto pong magpalisensya at mag-renew ng lisensya ng kanila pong mga barel, pumunta lang po tayo sa Balon Bayambang Event Center. Nandun po ang PNP na maaari pong tumulong po sa inyo. And you know mga kaibigan, ilang araw na lang ba bago Pasko? Today is 16. So we only have 9 days left. Mga kaibigan, 9 na araw na lamang Pasko na. And today is a really very wonderful morning. It's a beautiful morning. And I'll just take this opportunity to greet my asawa. Happy Monstery. Yeah, love you. yan. So, ayun di ba, wala sila magagawa. Ako ang host. So, wala yun sa script. Yan, so, again, I love you. Yan. Nawala tuloy ako. Tinatawa na ako ni Sir Donnie. Kinikilig ako. Yan. So again, dito sa munisipyo, ramdam na po ang diwa ng Pasko. Noong Lunes lamang po ay natapos na ang pamaskong handog ng Team Quiambao Sabangan kung saan nakalibot po tayo sa 77 na mga barangay. Kasama po ang atin pong Vice Mayor at ang mga miyembro po ng Sangguniang Bayan. Siyempre po ang kasama kita sa Barangay Foundation Incorporated sa pangunguna po ni Sir Romil Junio. Ang bawat bahay po, 34,963 household po ay nakatanggap ng 5 kilong bigas, face mask, face shield at kalendaryo po na ito po ay regalo mula ng kasama kita sa Barangay Foundation at mula po sa pamilya po ng atin pong mahal na mayor. Let me just clear din po mga kaibigan, yung pinamigay po natin sa 34,963 na household, ito po ay personal na pera ng foundation at ng atin pong butihing mayor. Yan mga kaibigan, even though it's already Christmas, we are already extending the opening po. Kagabi nga po, I just visited the park and we are implementing, we're just informing through a letter na lang po later on ang administration. We would like to extend already the opening
of the prayer park until 8 in the evening, pero at exactly 9, dapat wala na pong tao sa loob po ng prayer park. Alinsunod po sa curfew na pinapatupad po ng probinsya ng Pangasinan. That's 9 p.m. to 4 a.m. Ibig sabihin din po nito, particular na po itong mga tao na non-apor. Kumbaga, itong mga walang trabaho po, no? Sila po yung medyo apektado ng curfew. Pero kung kayo po ay nagtatrabaho, no? You are exempted to the curfew, particularly. Yan. So, later on, I'll be discussing that one later on po sa inyo. Alam niyo mga kapwa ko ba yung banggenyo, nakakatuwa dahil nakikita namin na napakarami ng sumusuporta at nakakaramdam po ng mga taong bayan sa pagbabago na ginagawa ng munisipyo. And let us not be hypocrite at huwag tayo masyadong plastic po dito. Since maupo po ang Team Kibaw Sabangan ay talaga namang napakalaki po ng pagbabago sa bayan po natin ng Bayambang. Madalas po kaming makatanggap ng mga liham o thank you letters at galing po sa ating mga benepisyaryo ng programa at proyekto ng buong Team Kibaw Sabangan. Nakakatuwa dahil bilang empleyado po ng munisipyo, empleyado po ng gobyerno, kapag nakakabasa po kami ng ganito, alam niyo po, na-motivate kami, mas nabibigyan, yung passion po namin to give public service, mas lalong napapaigting, lalo pa po namin, magpursige, na galingan pa po namin yung ginagawa namin because of the things that you're doing for, yung mga nababasa po namin, mga encouragement po na to. Mga kaibigan, please allow me to read some of these letters. Aside me from to read some of the letters na natanggap po natin. Umpisahan ko po dito, isa pong bayambanggenyo, ang pangalan niya po ay si Jose T. Agbuya. Ito po yung kanyang sulat. Magandang araw po. Una sa lahat, binabati ko po kayo ng isang magandang araw. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating kagalang-galang na Mayor Cesar Kiambao, sa walang sawang pagtulong at pagsuporta sa atin at sa mga katulad ko pong kapos at may disabilidad sa pangangatawan. Ang iyong tulong ay malaking bagay para sa aking pamilya. Nais ko rin magpasalamat sa bumubuo ng Mayor's Action Center, lalo na po kay Ma'am Jocelyn Espejo, Isabelito C. De Vera at driver naming si John Luke Opa para sa John Luke Ora para sa sipag at tiyagang dalhin kami sa BGMC, Baguio po ito, Baguio General Medical Center, para sa aking monthly check-up. Muli, taos-puso ako nagpapasalamat at patuloy po kaming pagpalain ng may kapal upang makatulong sa mga katulad ko. Yan po si Ginoong Jose Agbuya. Isa pa po sa mga nagbigay ng sulat ay si Ma'am Helia Custodio. Ito po yung sulat niya. Dear Kuya Cesar, on behalf of my sister and Vida Junio, I'd like to thank you for your generous assistance in the clean-up of our residential lot. Your crew worked hard and did a wonderful job. Also, I began reading the Bayambang General Plan. I need to better understand what's on the plan. I'll try to drive around and talk to people as much as my time here allows. You've done a lot. You've done an admirable job for Bayambang. Many in your position would have been content in simply enjoying what they have. You have shared a lot and continue to do despite the risks to you and your family. Thank you very much. I wish you continued good health for yourself and for those who greatly benefit from your good work and boundless generosity. Maraming salamat po, Ginang Helia Custodia. Kitang-kita namin po mula sa liham po ninyo kay Mayor Kiambao ang napakabait talaga at taos-pusong nagbibigay ng serbisyo para sa ating bayan. Mga kaibigan, sometimes nga po we tell na napaka-unfair ng iba because even though the mayor is already giving everything, no? Please do not take mo, wag niyo po akong i-take na empleyado ako kaya why I'm telling this. I'm just very yung tama lang pong pag-iisip, the mayor is giving everything. Yung hindi na nga dapat ibigay, binibigay pa. And then, ano yung nangyayari? And let us be honest, the life of the mayor is at risk in providing good and quality service for our people. And we are just very lucky to have a mayor like him. And sabi nga po ng karamihan, hindi natin alam kung may susunod pa bang kagaya ni Mayor Kiambao. And we'll just be thankful and let us just enjoy itong mga ginagawa. Let's join him or let's participate with him in his revolution against poverty and for the betterment of our bayan. Yan. Ito po mga kaibigan, mula naman po kay Ginang Marciana Austria ng Barangay Tukok West.
kagalang-galang kong Mayor Cesar T. Quiambao. I believe nakikita niyo po yung sulat, no? Na-flash po natin ito. Let me read to you this. Kagalang-galang Mayor Cesar T. Quiambao, maraming salamat po sa binigay ninyong tungkod sa akin at sana po'y magtagumpay kayong mayor sa ating bayan ng Bayambang at ang lahat ng inyong mga galamay. Alam kong kayo ay itinuro ng Panginoon na maging mayor sa ating bayan dahil napakaraming pag-unlad na progreso ng ating bayan. May God bless you all and thanks for your help, Mac Office and Mr. Isabelito de Vera. Yan. Ito pong si Nanay Marciana, isang senior citizen na nabigyan ng tungkod na talagang kailangan na niya dahil sa kanyang edad. Isa siya sa daan-daang bayambanggenyo na nakatanggap ng mga libreng assistive devices katulad ng wheelchair, walkers, at iba pang mga para makasuporta sa ating mga seniors at mga persons with special needs. Dahil pa ulit-ulit nating sinasabi sa revolusyon laban sa kahirapan na dapat walang sektor na maiiwan. Ito naman po mga kaibigan, yung susunod ko pong babasahin na sulat ay isa po sa isang unknown sender. So, ito po ang mga taong maraming salamat from the unknown, ang mga taong nasa likod ng malaking pagbabago hanggang sa mga barangay ay mabilis na pag-asenso sa ating ang mga taong nasa likod ng malaking pagbabago hanggang sa mga barangay ang bilis ng pag-asenso. Sa ating mahal na ama ng bayan, Bayambang, Honorable Cesar T. Quiambao, ay at mga miyembro ng mga sangguniang bayan sa ating Vice Mayor Raul Sabangan, ang direktor ng KKSBFI na si Sir Romil, at ang mga kasama nila, mga kalapit barangay, punong barangay ng Ataynan, Dr. Pablo Retuya at his council, punong barangay ng Tambak, Mr. Benny Junio, mga BHW na maagang gumigising, mga barangay tanod na pinangunahan ng Chief Tanod Jose Junio na walang tulog at matyagang nagbabantay at nagta-traffic. Isang tawag lang kay Kapitan, aksyon agad. At syempre, ang mga masisibag na barangay council ng Bacnono, isang masaya at maagang Christmas sa ating lahat. Una po sa lahat, gusto ko pong magpasalamat sa poong may kapal na biyayang ipinagkaloob sa atin. Pangalawa po, sa ating mahal na mayor at his council na laging nagpaparaya para sa atin. Lubos po kami nagpapasalamat kay Mayor sa maagang aginaldo. Marami naman po tayong napasaya imbis na tayo po ang pumunta, sila pa ang nagatid ng aginaldo natin. Only in Bayambang. We always pray for your good health and long life para sa ating bayan. Wala na kayong iniisip kundi para sa kabutihan ng lahat. And we're very lucky to have you. Hulog po kayo ng langit at maswerte po tayo mga kababayan. With that, Mayor, ay walang katapusang pasasalamat. Our forever Mayor, maganda at masayang umaga sa ating lahat. Yan. Yan po ay isa pong letter from an unknown sender po ng atin pong sulat naman po. And this time, para naman po mabigyan po natin ng konti, there is also a video na nagpadala, isa pong video na nagpadala po ng pasasalamat sa atin pong mahal na mayor at sa kanyang pamilya. So please, guys, watch this video. Po, Mayor and Mayora, ako po pala si April Ann F. Mugarin. Ito pala yung aking kakambal na si Aprilyn F. Mugarin. Nais ko pong humingi po ng maraming salamat sa inyo sa mga binigay niyo po sa aming tulong. And gusto ko po kayong batiin ng belated happy birthday po sa inyo. Thank you po sa lahat. Stay healthy, stay strong, stay happy! Hello, Mayor si Santi Quiambao. So ngayon, ito na po, gumaling na po ako, diba? Salamat po sa binigay niyo sa akin, natulong. Yes, ko na po ngayon. Hello po, Mayor and Mayora, ako po pala. So yan mga kaibigan, ang ilan sa mga bata po na natulungan po ng atin pong mahal na mayor at ang kanyang pamilya at syempre na po ng Mayor's Action Center na naman pong nagtumulong para po makahanap tayo ng ospital at makahanap po ng mga doktor para makatulong po sa ating mga minamahal po mga kababayan. Padami po ng padami ang natutulungan ng ating LGU sa pangunguna po ni Mayor Quiambao at Vice Mayor Sabangan. Dahil sa kanilang pamumuno,
ay nagkaroon po tayo ng isang opisina na dedikado sa pag-assist at pagtulong sa mga nangangailangang bayambanggenyo. Kung mapapansin po ninyo sa liham ay lagi pong nababanggit ang ilan po nating mga kasamahan po sa munisipyo. Ito po ay mga kasamahan po natin sa tinatawag po nating Mayor's Action Center. Kaya nga ngayon umaga po mga kaibigan, we are just very lucky na kahit po napaka-hectic po ng kanyang schedule, napag-unlakan niya po tayo na samahan sa programa natin sa umaga pong ito. So mga kaibigan, sabay-sabay po nating kumustahin ang atin pong head ng Mayor's Action Center, Madam Jocelyn Espejo. Good morning, Madam! Good morning. Good morning po sa ating lahat. Good morning, Sir Paeng. At good morning po sa lahat po ng nanunood ng ating Bayang Bangge News. At lalong-lalo na po, alam ko po na nanunood po ang ating mayor, ang pinakamamahal po natin at napakabait na mayor ng Bayangbang, Dr. Cesar Tirado Quiambao, at ang kanyang asawa, ang ating mayora, na napakabait din, may malaking puso na magbigay ng serbisyo at pagmamahal sa ating lahat ng taga-Bayangbang. Good morning po. At sa LGU family po. Yan, Ma'am Jocelyn. Thank you for joining us po ngayong umaga na to. Alam niyo si Ma'am Jocelyn ang pinakamayaman sa aming lahat. Oh my God. Hindi. Pero hindi ko pa pwedeng sabihin yung joke ko lagi sa kanya. Mayaman sa pagmamahal Yeah. sa mga taga-Bayangbang. Yan. So, by the way, for the information of everyone also, si Madam Jocelyn ay ang kapitana din po ng Barangay Inirangan. Siya po ang may bahay ng ating kapitan doon, si Kapitan Espejo. Baka gusto niyo munang batiin yung mga kabarangay po ninyo at saka more pabati bago tayo magtalakayan tayo, ma'am. Unang-una yung mga taga-MAC office. Siyempre ang aking mga staff. Good morning. Sila'y nanonood ngayon at very proud sila, Sir Paeng, na masabi dito sa Bayang Bangge News ang lahat ng mga serbisyo na ginagawa ng aming MAC office, ang Mayor's Action Center, at saka sa aking, of course, sa mga kababaryo ko sa Barangay Inirangan. Good morning. Good morning sa inyong lahat, mga taga-Bayang Banggenyo at saka mga family ko po na nanonood ngayon. Yeah. Sa buong mundo. Yan o, taniwa, sabi ko sa inyo ito yung pinakamayaman talaga naming ninang Ito pinakamayaman ko ninang buong mundo Yung family niya hindi lang nagre-reside sa Bayambang, buong mundo yan. Yan, ma'am, alam naman natin nung maupo po ang ating mahal na mayor, ang inyong pong ninong, si Mayor Quiambao lang po ang nakapag-isip ng magkaroon ng isang dedicated na opisina na tinatawag nga po natin itong Mayor's Action Center. Ma'am, para lang po sa kaalaman ng lahat, ano bang ginagawa ng Mayor's Action Center? Ano yung mandato ng Mayor's Action Okay. Center? Ito po talaga ang ginagawa po ng Mayor's Action Center. Ito po ay tinalaga, ang unang-una kasi niyan, Sir Paeng, kami po yung nag-handle ng medical mission nung kasagsagan po noon ng kami po ang kinuha ng Kasama Kita sa Barangay Foundation. Abali ako po ang namuno noon, sir, para po maglibot sa 77 barangay para mag-medical mission, lahat po yon sa pagbubunot ng ngipin, medical, tapos dental nga po, at saka yung sa mata, yung pagbibigay ng mga salamin. eyeglasses. Opo. Tapos, nung habang ongoing po yung medical mission na yun ng Kasama Kita sa Barangay Foundation, yun siguro naisip ng ating mahal na mayor na maganda yung marami kasi every afternoon tinatanong niya kami pagdating ng bahay kung ano yung makailangan ng tao, kung masaya po ba yung mga tao na may mga serbisyong gano'n. Hanggang sa nag-isip po ang ating mahal na mayor, pagkatapos mo nung nanalo siya, sabi po niya sa akin, tulungan ko daw ang ating mahal na mayor. Para ganon, kasi na-start na namin, Sir Paeng Kumbaga, alam namin yung kung ano ang kakulangan dito Ano sa yung Bayangbang. needed, no? Yes po. So, inire-report po namin sa kanya. So, nagkaroon siya ng idea na magkaroon nga po ng itong action center po. Mayor's Action Center dito
sa Bayambang. Yeah. So ibig sabihin, ma'am, Parang natanggal na yung idea noon na yung mga kababayan natin, parang hinahanap ang mayor o hinahanap ang mga konsehal para humingi ng tulong. Opo. Ngayon, may dedikadong opisina na pwede nilang lapitan Opo. anytime para po sa mga serbisyo ng munisipyo. Apo. Kaya parang ang mandato po ng ating Mayor's Action Center, kami po, sir, yung tumutulong. Nasa likod lang po kami. Kunwari po, example sa RHU. Di ba, marami tayong programa. Opo. Dami-dami. Pero when it comes to hospitalization po, kami po yung nasa likod. Aha. Kami po yung nagdadala ng pasyente natin kung saan po natin pwedeng dalhin. Opo, no, hospital. Like sa mga psychiatric patient natin. Nung nagkaroon po ng Action Center, yun po ang kasi yun po ang obserbasyon namin ng Opo. medical mission, marami po tayong mga psych patient na nasa bahay lang, na walang, Tamang siyempre, atensyon. financially. Oo, correct. Financially, let's face it, Sir Opo. Paeng, kulang sila sa pinansyal. Ngayon, iyon po ay nai-report natin po sa ating mahal na mayor, at kaya po kami ngayon nagki-cater po kami, sinasamahan po namin yung mga psych patient na nasa bahay lang, na hindi na po nasa hospital, kasi ang ating mga psychiatric hospital, hindi na rin po sila tumatanggap, sir, kung hindi na masyadong talagang maasikaso. kailangang i-hospital ang isang psych patient, dinadala na lang po sa bahay yun. Opo. So, yung mga yun po, kami po ang nagpa-follow up, check up, kami po ang nagmo-monitor kung kailan sila dadalhin sa hospital para ipa-check up. Ganon din po, ang trabaho din po namin, sir, ay yung pagsama sa mga pasyente, kunwari for operation. Opo. Sa totoo lang, Sir Paeng, ang dami-daming mga pribilehyo ng gobyerno na hindi alam ng mga tao. Correct. So, kami ngayon ang nag-guide sa kanila para ganon ay makakuha tayo ng mga libreng serbisyo. Assistance. Opo. Yan. So yun nga, no, mga kaibigan, nakikita po ninyo dito, ang Mayor's Action Center po talaga, sila yung kumbaga bridge Opo. sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno at kung ano yung mga assistance na binibigay po ng ating pong munisipyo. Opo. Ma'am, kanina nasabi ninyo, assistance to medical, Yes, particularly in psychiatric po. Ano pa po ba yung mga assistance na pwedeng maibigay ng opisina po natin? Opo. Yung nagbibigay din po tayo ng pang-dialysis, Aha. tapos yung sa chemotherapy, Aha. mayroon din po tayong mga nagra-radiation, tapos yung mga sa hospitalization, sa bills, kung Opo. sakali po na masyadong marami yung Hindi na kaya. hindi na kaya po ng isang tao na bayaran, nandun din po tayo sa likod nun. At saka burial assistance din po. Opo. At marami pang ibang services. So anything na parang social assistance na maisip Opo. ng tao, pwede pong maidulog Pwede sa... po. Gumagawa po kami ng paraan kung saan po tayo tutungo, saan po tayo kukuha ng kung saang ahensya po tayo kukuha para lang po matulungan sila. Yes po. Mga kaibigan, ang Mayor's Action Center, katuwang lang din po ng DSWD. Opo. Tama ba ako, Ma'am Opo. Jocelyn? Si DSWD, iba din yung binibigay na assistance na direct from the national government. Ito naman pong Mayor's Action Center, ito po yung talagang direkta sa opisina ng ating mahal na mayor. Opo. Tama po ba ako? So, ma'am, meron tayong medical assistance, Burial. meron tayong burial assistance, Mario Josep. Mula ipanganak hanggang mamatay, meron. Opo, meron po talaga. May wedding assistance ba dyan? Baka pwede ako makakuha. Uy, halika na, asawa. Pakasal tayo. Anyways, ma'am, alam ko yung marami tayong mga dinudulog dyan. Mga naliparan ng bubong, nasiraan ng bahay, Opo. hindi makauwi dahil walang pamasahe. Opo. Di ba, ma'am? Yes. Yan yung mga ganyan na mga assistance. Ma'am, lahat po ba nakakatanggap ng assistance nito or paano yun? Kung lahat pwede, paano natin nakokontrol yung pondo? Opo.
Bali, ang ginagawa po, sir, depende po yun sa, bali, case-to-case basis po yun ang yan. ginagawa namin. At saka katuwang din po namin ng DSWD. At kung minsan, sir, sorry po kay Mayor, pero masasabi ko po, kung kahit na may assistance na po sa DSWD, sabihin ko na po, napakalaki pa rin po ang tinutulong ni Mayor sa sarili niya. Sa sarili niyang bulsa. Kung alam niya po na kulang, tatanungin po niya sa akin, tama ba? Okay lang ba yung binigay sa DSWD ng MAC office? Pag medyo sabihin ko po, kasi nasa case-to-case basis nga po, sir, talagang nagbibigay po talaga ng pusang ng loob sarili po niya. Oo, ang ating yeah. mahal na mayor. Ganun po kabait ang ating mayor. Yeah. Ma'am, di ba, ano nga natin yun, di ba? Ano ba yung mga requirements para, o ano yung mga dapat dalhin ng isang, for example, ako, alam mo naman, napakahirap ko lang naman, Ma'am Jocelyn, paano kung Sure. kakailanganin ko po Talaga. ng tulong, ano yung dapat kong dalhin, or ano yung dapat dalhin ng ating mga kababayan? Okay po. Pag sa hospitalization, sir, or any procedures from the hospital, kailangan po natin ng medical certificate. Yun po talaga ang main requirements po. Medical certificate. Tapos, yung certificate of indigency na nanggagaling po sa kanilang barangay, kay kapitan. At saka ID po na dapat po at least taga-Bayangbang po. Yeah. Bakit, Opo. ma'am? May mga ibang mangbayan ba pupunta dito sa atin? Opo, sir. Marami. Sabi nga po nila, marami pong pumupunta sa office namin from different Towns. towns. Huwag na natin banggitin. Huwag na nating banggitin. Oo. Pero, pag nakarating po kay Mayor talaga, personal na rin po niya yun. Oh, yeah. Yeah. Opo, Pero kasi naawa po siya. pero yung mga assistance binibigay natin is technically for the people ng Bayambang. Opo, Tama, di ba, opo. Ma'am Jocelyn? Ma'am, so maybe medical assistant, pag may sakit, pag hospital, dapat may medical certificate. Opo, medical certificate. At ito yung mahalaga, yung certificate of indigency, di po, ma'am? Opo, na nanggagaling po sa kanilang barangay. Yes. And pag burial naman, definitely the death Death certificate. certificate. At saka, still pa rin po yung indigency, certificate of indigency. Ma'am, di ba, if I'm not mistaken, lahat ng kapitan, no need na to go to the mayor para lang humingi ng tulong. Opo. Ma'am, pwede bang manawagan kayo? Kasi sometimes naman, ito yung mga kaibigan namin, minamahal namin mga kababayan, inaalis na kasi ni mayor yung idea na parang asong susunod-sunod yung tao sa mayor. Di ba, ito yung kinaganda, binigyan natin ng dignidad yung tao na humihingi ng tulong. Hindi na yung parang susunod-sunod. Anong masasabi niyo po dito, ma'am? Pag ganun problema po, bali, sabihin ko na rin po sa lahat ng punong barangay, Yeah. na pumunta na lang po sa office namin. Kasi po, yung kahit na dalhin po natin kay Mayor, Ibabagsak din. ibabagsak din po sa akin. Kasi ako naman po yung nag-a-assist, sir. Kung talagang kailangan talaga, kulang talaga, malalaman din po ni Mayor yon. So, kahit na lahat po ng sulat or mga punong barangay na may gustong tulungan sa kanilang barangay, punta lang po sila sa Mayor's Action Center. Ma'am, paano ito? Pag mga ganyan, pag malayo po yung barangay, paano natin, for example, yung nangangailangan, walang samput lay Bayambang, for example, Pantol, o kaya, makayo-kayo, arawin, tama, makayo-kayo, sulinaklarang barangay, ibali tayo. Ang tigagawin nyo sa amin, ma'am, paano natin nabibigyan pa ng tulong itong mga kaibigan na kababayan natin na Kung talagang kailangan po, sir, kasi kailangan silang pumunta dito sa munisipyo para ma-interview po ng DSWD, sinusundo po natin sila. Meron pong binigay, personal po, ang service po namin na L300 sa Mayor's Action Center ay personal po na sasakyan po yan ni Mayor. Para maging katuwang ng DSWD at iba pang mga sangay ng LGU na tumulong po. Personal po niya yon. Sa kanya po yun na L300. So, I see. So, talagang pinupuntahan ng team ninyo, ng Opo. Team MAC, para pumunta sa mga barangay para mapuntahan natin itong mga kaibigan natin. Opo. Ma'am, para lang magkaroon lang ng idea, so,
pondo to ni Mayor, pondo ng Office of the Mayor, plus, aside from this personal money ni Mayor, wag na natin i-discuss yun. Pero, kung ganito kadami, marami bang humihingi ng tulong? Marami Ilan po, ang sir. budget mo sa office mo, ma'am? Actually, sir, yung mga ibang assistants namin ay nanggagaling sa DSWD. Pero, alam naman natin sa dami ng programa ng DSWD Opo. at saka kung minsan po talagang kulang na sa mayor's office po. Sa mayor's office, bali yung pondo po ni mayor binibigay po sa MAC office at kung kulang pa rin Si dahil Ma'am Jocelyn kulang na. talaga, ako naman nagsasabi, kay mayor pa rin tayo. Yeah. Bumabagsak. Alam niyo po ninyo, lahat ng pumupunta sa opisina ni Ma'am Jocelyn, alam ko yan, walang umuuwi na luhaan. Opo. Meron at merong iuuwi. Actually, pati pagkain, di ba, Ma'am Jocelyn? Tama ba ako? Pati pagkain, may mga humihingi pa doon sa Opo. opisina. Marami po, lahat po. Lahat po ng klaseng tulong. Lahat na natulong. Lahat na lang ng pwedeng hingiin. Makapunta nga dyan mamaya. Marireject ka, sir. Hindi ka indigent. Ay, okay. Sige po. Ma'am Jocelyn, we have discussed already yung mga assistance na pwede na lang makuha, ano yung mga na ibibigay nating tulong. Ma'am, sa almost 4 na taon mo na dito sa munisipyo and as a head of the Mayor's Action Center, meron ka bang may kikwento na very memorable na eksena or natulungan natin na you will really, parang, you could say na very proud ka dahil natulungan, lahat naman natin natutulungan natin, pero Opo. yung very significant, very memorable para sa'yo na eksena. Ano kaya yun? Baka you could Actually, share one marami or po. two. Siguro, ang ikikwento ko, ang isi-share ko na lang po yung pinakamalaki. Sige. Yun Ano po, pinakamalaki? Pinakamalaking na itulong natin. Sige. Sige ma'am, sige. Kasi ito, sir, from the start, talagang tinulungan po. Ang Mayor's Action Center po ang pumunta from day 1 hanggang sa naoperahan siya. Ang unang-una po, yung ating 2 years old na bata from Barangay Ambayat. Yes po. Naoperahan po siya sa puso. Wow. So, from day 1, Heart operation is expensive. yes. Actually, Sir Paeng, ang dapat na bayaran niya sa heart center is almost 1M, mga 1.8. So, gumawa po ang paraan ang Mayor's Action Center, ang mga staff po ng Mayor's Action Center. Ang nakatoka po kasi, Sir Paeng, si Ma'am Juvie Mercado. Siya po ang aming heart center Specialist? specialist. Ganon. So, ang sabi po namin, pero kung minsan, Sir Paeng, sumasama din ako para kausapin din yung mga ibang doktor para malaman nila, maniwala sila. So, nakakuha po, dahil sa every month, pumupunta po yung bata kasi gusto nga namin, kasi wala pong financially talagang kulang. Wala talaga, Meron naman po ang family niya, pero syempre kulang po sa isang operation na ganon. So, siguro mga 6 months to 8 months yon na inalagaan at pina-check up ang bata. So, nabigyan po tayo dahil sa sikap at tiyaga ng Mayor's Action Center staff, ay nabigyan po tayo ng AZ benefits ng Heart Center. Nakahingi po kami doon, sir. Kaya wala pong Biniyana? binayaran Wow. yung ating naoperahan. Wow. Wala yes. po talagang nabayaran. Bali, 2 na po yun. Na pasyente Dalawa po natin. yung na patient, sir. Mayroon din pong 47 years old from From- Vical Norte. Yung bata pong tinutukoy ko ay from Ambayat Second. Wow. So, ito yung magandang sabihin natin sa mga kababayan natin. If there's a need po, pwede naman pumunta sa opisina ninyo para matulungan, para mailapit natin sa tamang opisina. Opo, ganun lang po. Tapos yung mga prosthesis po, yung mga paa, mayroon din po kaming
napasaya na dalawa, isang bata at isang Wow. isang dalaga, na nabigyan po sila ng paa. Wow. Na, yun nga po ang sabi ko, Sir Paeng, naghahanap kami ng kung sinong mga ahensya ang pwedeng mailapit din namin yung ating mga problema. So, natutuwa naman sila kasi kahit na taga-Bayambang tayo, pumupunta tayo, lalo na po, sir, doon sa Magdalo, isa din po sila na sponsor ng mga, isa din po sila na nahihingian po natin ng tulong. Si Congresswoman Arenas, sila din po. Kaibigan naman natin talaga yan. Kaibigan din natin. So sila po yung katuwang din natin para maibigay yung mga ibang tulong. Wow. So ongoing pa rin po. Mayroon din po kami ngayon, ongoing po yung isang patient din natin na for operation sa heart center. Pero dahil po dito sa pandemya, medyo bawal po munang pumunta sa mga hospitals, pero nagawan din po namin ng paraan na tumawag po kami sa heart center kasi sumasakit na talaga yung dibdib Puso niya. niya. Okay. So, napacheck up po namin this December lang, last week po. Wow. Ma'am, just to end, kasi meron akong very intriguing talagang kwento. Ito yung kwento ng batang nalapnos ng balat. Yes po. Baka pwede mo makwento lang yung kwento na yun? Kasi whenever I heard that story, talagang may kurot talaga sa puso. Ano ba nangyari dun sa bata na to? Okay, yung bata pong yun, sir, ang kwento po ng mother, dahil nga po sa COVID. So, So, yung ngayon lang yan, lately lang. Yes po, last month. Last month yun. Ngayon, sir, yung bata daw is may sipon. So, sa takot ng mother na baka daw makubid, so naglaga siya yata ng tubig na mag-steam. nag-steam. So, sa taranta nung mother, so, kasi dalawa ang anak niya, sir. So, Suso? dede siya doon sa anak niyang 1-year-old. Hindi niya na-assist talaga yung Baby na isa. yung bata na na-burn. So, natapon sa kanya yung Ouch. yung ano. Kumukulong tubig. Technically, Kumukulong. bagong kulo yun eh. Oo, Kumukulong yun. pa. So, halos second degree po. Second degree po yun. Kumusta na siya So, ngayon? Kumusta na yung bata? Okay na po siya, sir. At syempre, pinadala po ng ating mahal na mayor sa kailan ko bang sabihin Yung hospital. mas modernized na Hospital. para maibigay yung pangangailangan ng bata. At tuwang-tuwa po yung bata at saka yung mga pamilya niya dahil sobra-sobra po ang tulong ng ating mahal na mayor. She's okay now, Okay di ba? na po siya. Okay na siya. So, yun, no? Mga kaibigan, there's ang daming kwento, ang daming mga kwento na mga tao na natulungan po ng Mayor's Action Center sa pangunguna nga po ni Ma'am Jocelyn. At napakarami po. Ang Mayor's Action Center, nakita po natin, we don't just give the money, pero we also try na i-relate yung mga kapamilya natin, yung mga kababayan natin sa mga opisina na maaari pong makatulong sa kanila at mas mabawasan kung ano man po yung mga gagastusin nila sa Opo. sa kanilang mga sakit. So ngayon, Ma'am Jocelyn, Yes bilang pagtatapos po ng ating usapan sa umaga pong ito, baka naman po may nais kayong mensahe at mga gusto nyo pa pong sabihin sa ating mga minamahal na kababayan bago po tayo magpaalam. Okay po. Unang-una po, kung may problema po mga kababayan na taga-Bayambang, punta po kayo sa Mayor's Action Center. Kami po ay handang tumulong sa inyo kung ano man po yung dapat na itulong sa inyo at para din po, sir, ma-advisean din sila. Kasi sometimes po may mga kababayan po tayo na pumupunta na ng hospital, then kung lalabas na po sa hospital at saka po pupunta sa office namin, mahirap na po natin kausapin yun, sir. Kasi mas maganda po if ever po na may nagpa-check up po kayo at for operation kayo, maari naman pong daan muna kayo dito sa Mayor's Action Center para ma-advisean po namin kayo
kung ano po ang dapat nating gawin. Mas maganda po kasi kung kulang po medyo ang budget natin, kami po sa Mayor's Action Center ay handang tumulong. Kakausapin po namin ang mga doktor ninyo para po mabawasan or titingin pa tayo ng mga ibang mga potential na mas magandang mangyari doon sa hospitalization ninyo. So, yun po. Napakinggan po natin si Ma'am Jocelyn Espejo. You just visit the Mayor's Action Center. They're more than willing po para matulungan po namin kayo. At yun nga po, sabi nga po ni Ma'am Jocelyn sa mga magpapa-hospital, if kung pwede at may medyo mahihirapan, pumunta ka agad yung isang kapamilya para ma-assist ka agad sila on that. And nandyan naman po ang ating mga barangay officials. Madali po nilang kausapin si Kapitana Jocelyn. Mas madali po natin matutulungan ang ating mga kababayan. Okay po. Yan po. So, Sir, Ma'am. mayroon lang po akong ipapakausap. yan. Sige, ma'am. Sige. Opo. Ganito po, para sa mga barangay captain Opo. po, sana po sir, mga kapitan at saka secretary, kung pwede lang po yung Certificate of Indigency, kasi marami po kaming na-experience na Xerox copy. Opo. Pati yung pirma po, Xerox copy. Kahit na po Xerox copy yung ating Certificate of Indigency, wag lang po yung pirma. Dapat original yan. Opo. Oo Kasi naman. yun po ang kini-question sa amin ng COA. Mhm. Kaya, usually po, kung minsan di nila makukuha yung may mga sometimes nagagalit sa amin, pero hindi po. Kami po ay handang tumulong. Yung requirements lang po talaga kasi yun po ang kailangan po natin sa COA para hindi naman po ma-question po si Mayor. Yan. Tama naman po, no? Sa mga humingi po ng tulong, kung ano po yung requirements, yun na lang yung kailangan nating ibigay. Kasi pera pa rin po ito ng gobyerno. May proseso kasi kaming inaasikaso din po dito. And just to give you also din po, no? Siguro na rin ako kasi lagi ko sila nakikita sila mo, Jocelyn. Pag pupunta po sa opisina, meron kasi pong proseso. It will take 1 day or 2 days po, depende sa kaso. Huwag naman po kayong magalit sa mga staff po natin. They're trying their best na mapabilis yung proseso, pero meron po kasi kaming sinusunod. Yun po, di ba, Ma'am Jocelyn? Opo. Huwag mainit ang ulo, don't worry, nandito lagi si Ma'am Jocelyn, ang Mayor's Action Center, at ang Team Kiambao Sabangan para tumulong sa bawat isa. Opo. Yan po, Ma'am Jocelyn, maraming pong salamat Okay, and for joining po. Salamat din po sa pag-iimbita ninyo. Yes sa po. akin. I hope next year you could still join us and we could discuss more about the benefits po na maaari pong ibigay at sa mga iba pa pong programa na gagawin ng Mayor's Action Center. Okay po. Maraming salamat, Ma'am Jocelyn. So yan mga kaibigan, atin pong nakasama at nakapanayam ang atin pong Mayor's Action Center. Head, walang iba si Ma'am Jocelyn Espejo. Maraming pong salamat. Bago po natin pagpatuloy ang ating programa sa umagang ito, I just would like to say good morning also to Ma'am Jenny Abalos Gallardo. Good morning, Ma'am. Si Ma'am Mark Lynn Jade Aquino, I believe, nakabaliktad. Good morning po. Kay Ma'am Vic Duque Sanday Diego, good morning and more powers to. Thank you. Kagawad Mac Galsote Mateo, good morning po. Sa atin pong sexy secretary to SKN Liga, Serge Sergio de los Santos, hi. At syempre si Binibining Maria Kisha Jill Espejo, very supportive daughter. Go ma, sabi niya gano'n. Nandyan din po si Ma'am Jovi, hello. At ang atin po mga kasamaan sa Bureau of Fire Protection, Bayambang, thank you for watching po. And si Ma'am Z.M. Bondo Quinte, hello, good morning, and thank you so much for watching and joining us this program this morning po. Maraming pong salamat. Alam nyo mga kaibigan, napakarami pong sulat na natatanggap na nagpapasalamat po sa munisipyo, lalo-lalo na sa ating mayor, with all the services, with all the things that we are doing for them. So, isa pa nga po dito sa mga sumulat ay si Ginang Nora Sidenyo ng Barangay Inan Lorenza. Sabi niya po, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Mayor Cesar T. Kiambao. Lubos po kami nagpapasalamat sa inyong pagtulong sa aming anak na kasalukuyang gumagaling dahil sa walang katumbas na pagmamahal ninyo sa mga may sakit tulad nila at sa lahat mga nangangailangan po ng inyong tulong. Marami pong salamat din kay Ma'am Jane Arcila at sa driver na si John Luke Ora. Pati na rin kay Ma'am Jocelyn Espejo. Merry Christmas and Happy New Year po.
Nora C. Sidenio. Yan po, marami rin pong salamat. Isa pa pong sulat mula rin po sa Barangay Inan Lorenza, kay Ma'am Dolores Sidenio din po. Sa sulat to, ay madam, sa imaarutan kagalang-galang na mayor sa Sartikiambao, balbalag ya pasasalamat at si kayo, taakasali kami programa, yoman yaman patambal, iyaidwaran anak ko, aga na tumbasan sa panangarutan, tulong yuod si kami. Salamat mo at Saray DSWD, lalo lad Ma'am Mary Jane Ercila, yamakuli-kuli, mantabay, at si kami, Inyakarmid Bagyo. Untan mo at driver na si John Luke Ora, tan si Jocelyn Espejo. Salamat at si kayo namin, mabulbulos, tan balbalag, ya salamat at si kayo, Mayor. Yan po yung ilan sa mga, alam niyo po, why we are reading this, no? Hindi namin brag na may, or hindi namin hinikayat na magbigay kayo ng mga ganito. Alam niyo po mga kaibigan, sometimes kasi with the very hectic sa sobrang dami ng trabaho, your appreciation, alam niyo po yun, yung nakakataba ng puso na even we are so stressed, we are so down, we are so pagod, nakakabasa kami ng ganitong klase mga appreciation, talaga namang yung fire ng passion sa pagtulong sa public service po ay talaga namang lalong umaalab po sa atin pong mga nandito. Binabati ko rin po si Ma'am Luz Luminada Dasilag from Barangay Alingan. Good morning! At syempre si Ma'am Z Bondok ay from Texas. Hello! Hello guys! Magandang umaga po dyan or good morning. Hi, how are you there in Texas? So mga kaibigan, bago po ko tapusin ang programa because I still have 8 minutes. I still have 8 minutes. Marami pa akong pwedeng sabihin mga kaibigan. For the last 5 minutes po, would like to discuss. Isa sa mga serbisyo na tayong pwedeng ibigay po ng munisipyo ay ang ambulansya po. Meron po tayo, pagdating po ni Mayor Kiambao, nadagdagan po ang atin pong ambulansya mula sa isa. Sa ngayon, 6 na po na gumaganang ambulansya, meron ang bayan po ng Bayambang. Pero, we just have noticed, medyo napapagod din po yung mga ambulansya natin. Kasi yung mga iba po mga bagay, parang naabuso po yung mga ambulansya natin. Therefore, nagkaroon po tayo ng executive order. If I'm not mistaken, it's executive order number 62, telling us the usage po ng tamang paggamit po ng ambulansya. Ang ambulansya po natin ay for emergency purposes lamang. Kaya nga ambulansya yan. Pag magpapa-check up po tayo, hindi na kailangan ng ambulansya. Pero we could still ask you to borrow some of the vehicles of our LGU. You just visit the Mayor's Action Center. Sila po mag-aayos po dyan. At hindi po ito bigla-biglaan na pwedeng makuha. Kasi nga po, ang ambulansya po natin, ang mga ambulansya po na ito, ay kailangan po natin para po sa mga emergency cases. And you know naman po sa mga nangyayari nga pong pandemya sa ngayon, meron po tayong ilang mga ambulansya na nakatalaga lamang po para sa COVID patients. So we cannot use this one generally or for general public use kasi nga po para maiwasan yung spread ng virus. Yan po, no? Sana po maintindihan nyo po na medyo naghigpit tayo sa paggamit po ng ambulansya. The ambulance is just for emergency purposes only. Yan. And with that, ladies and gentlemen, gusto ko lang rin pong batiin si Ma'am Minda Minas Bondok Samonte from Houston, Texas. Hello there! How are you? Merry Christmas! Happy New Year! Yan, from the US. Yan po mga kaibigan. 5 minutes. I still have 5 minutes according to my general manager here. My booking person. Yan. And I'd like to acknowledge din po our late personnel. Late po siyang dumating. Si Jezreel John Junio. Late po siyang dumating. Kararating niya lang ngayon dito. Ang isa rin po naming sound engineer. Oh, kailan kami nagkaroon ng mga ganung posisyon dito, no? Meron kaming station manager. Meron kaming video engineer. Si Mike po yun. Ayan. Si Jay po yung sound engineer po. Tapos dito po yung PA, taga-pulot ng basura, si Lloyd. Isa rin namang pangmalakasan din natin yan. ICT natin yan, mga kaibigan. Yan. So, yan mga kaibigan. Again, for more questions, for more greetings, just comment down below. Let me just tell you na lang din po, bago ko po basahin yung closing spills ko, meron pa pong COVID-19. We are still under the modified general community quarantine until the 31st of December. Alam nyo mga kaibigan,
Next year will be a totally different. How are we going to cope with the new normal na tinatawag nila? And as early as now, last December 14, the President of the Republic, Duterte, said that there will be, he approved already the recommendation for a pilot face-to-face classes for the low-risk areas. At ang Bayambang po ay isa sa mga low-risk areas. So, the DepEd, the LGU, the schools, the parents will later on will be collaborating po para po mapag-usapan how are we going to have the face-to-face classes. Though, medyo proud naman po tayo dito. Proud po ang LGU Bayambang sa pamumuno ng ating mahal na mayor. Siyempre na po yung atin pong Bayambang Poverty Reduction Action Team. Kasi nga po, naumpisa na natin ito. We have this Bayambang Community-Based Learning Enhancement Program that there is a face-to-face interaction with the students and a private tutor that we have hired. So makikita natin dito later on, mga kaibigan, yung mga natutunan natin in the conduct of this program, mas i-share po natin ito sa ating mga kababayan or sa ating mga deputy officials on how to go about it, on how to conduct the face-to-face, the limited face-to-face classes comes January of 2021. So yan mga kaibigan, napakaraming programa. The year is about to end, but the service, the total quality service that we are providing you na talagang tatak total quality service, tatak Team Kiambao Sabangan ay hindi po magtatapos until beyond, forever and ever. Yan. Pero yan mga kaibigan, in connection with COVID-19, fake news po. Ayan kasi nagpa-practice na akong mag-vlog. Kinaganyan yun sabi dyan. Ayan. Mga kaibigan, may kumakalat pong fake news. Sabi po dito, magla-lockdown daw po sa December 21. That is not true. Fake news po yan. Wala pong lockdown na magaganap po sa bayan ng Bayambang. At sa mga kaibigan po or sa mga kababayan natin or kung sino man, yung siraulo na yan na nagpapakalat po ng fake news, may I just remind you, we are conducting already investigation and we are asking the help of NBI kung sino po yung nagpapakalat nito para po, this is a criminal offense. May criminal offense yan, di ba? Sa pagpapakalat ng fake news. And please, my goodness, mga kaibigan, hindi kayo nakakatulong sa pagbibigay ng mga fake news po na to. You're just adding problem. So please, kung wala naman kayong magandang sasabihin, kung wala naman din kayong magandang ibabahagi, shut up na lang po kayo, no? Kasi LGU Bayambang lang ang malakas. May ganun. Yan! Yeah, binati ko na sila. Yeah, binati ko na sila. Yung station manager po namin busy kasi. Meron siyang 5 script na ginagawa today. Yan, at saka busy daw po siya. Our station manager, Patty, is single. May just remind you. So, mga kailangan po dyan, just submit resume and bank account. At least 3 months. Yan. Nagbibiro lang po tayo. Pero, kidding aside, my dear friends, please, do not spread fake news. Okay? Huwag kayong mag-spread ng fake news. And with that, ladies and gentlemen, please be reminded, bida solusyon laban sa COVID-19. B, bawal lumabas ng walang face mask at face shield. I, sanitize ang kamay gamit ang alcohol o maghugas ng kamay. D, dumistansya ng 1 metro. At A, alamin ang totoo. Manood kayo dito dahil dito, totoo. Yan. Totoong impormasyon, totoong pagmamahal at totoong quality service ang ibibigay po ng Team Kiambao Sabangan sa bawat isa. Sa pangunguna po ng ating mahal na Mayor Dr. Cesar Tirado Kiambao at Vice Mayor Raul R. Sabangan. Yan mga kaibigan. So bago naman tayo matapos ang programa sa araw na ito, ay nais ko lang pong basahin ang isa pa pong natanggap ng LGU sa pasasalamat. Isa po isang tula na isinulat ng isang natulungan po ng Mayor's Action Center. So let me read to you this. Bayan ng Bayambang. Bayan ng Bayambang, bayan na malaki ang problema sa kahirapan. Problema na di masolusyonan, ngunit ng si Mayor CTQ na ang nailuklok sa upuan, suliranin ng bayan ay agad inaksyonan at paunti-unting nababawasan. Bayan na nooy di kilala, bayan na nooy hindi dinarayo ng mga turista, bayan na nooy walang ayos kahit plaza, pero dahil sa ating kasalukuyang ama't ina, Mayor Cesar T. Kiambao at Ma'am Ninia, bayan ay unti-unti nang nakikilala. Dinarayo na ng napakaraming turista, kapaligiran ay napakaganda na, bayan natin ngayon na alagaan at naiingatan na,
di tulad na bayan ay nagsasawalang bahala. Salamat sa ating butihing ama't ina, bayan natin umaangat na, at alam ko na patuloy na aangat pa. Yan. Maraming pong salamat sa nagbigay po ng tula na ito. Thank you. Sana sumama ka din sa poem writing contest. Next year, we'll be having more contests about this one. Napakaganda po ng tula po na ito. Truly, it's because of the mayor, because of their family, with our vice mayor ng Sangguniang Bayan, department heads, unit heads. Alam nyo nga po, lagi ko sinasabi, ang Team Kiambao Sabangan ay hindi lamang po team ni mayor at saka ni vice. Ang Team Kiambao Sabangan ay team nating lahat. Kasama po tayo dun sa team. Kasama po tayo sa nagbibigay ng serbisyo. Kasama po tayo sa pag-unlad po ng bayan po ng Bayambang. As I've said, Team Kiambao Sabangan is Team Bayambang. And as we continue to give total quality service, natatak Team Kiambao Sabangan. So muli, ako po, si Rafael Lemueco Saigo o Paeng na lamang po for short, ang inyong pong Supervising Tourism Operations Officer at Chairperson ng Bayambang Poverty Reduction Action Team. Ako po ang inyong kasangga sa tama at totoong impormasyon at kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Ito po ang Bayambang Gen News Live. Magandang umaga. Maraming salamat po. Mabuhay ang Baling Bayambang. Kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Bayambang Gen News. Kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Bayambang Gen News. Kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Bayambang Gen News. Kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Bayambang Gen News. Kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Bayambang Gen News.